Yes, magandang gabi po. Tayo po na tayo magsimula na sa isang panalangin. Tayo po yung mukit-kumikit. Aming Amang Banal, aming dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa gabi pong ito. Salamat Lord sa buhay at sa pagkakataong patuloy na ibinibigay niyo po sa amin. Lord. At sa aming paglapit, sa aming pagdalog sa inyo, may din kami Panginoon ng kapatawaran sa aming pong mga kasalanan, sa aming mga karumihan, sa mga nagawa namin Lord, nasabi o naisip na hindi niyo po kalooban Lord, kahabagan niyo po kami patawarin Panginoon. At sa aming pong pagpupuri, sa aming pagsamba, sa pakikinig namin ng inyong mga turo at aral namin ang iyong lingkod, Panginoon. At alisin niyo nga po ang mga magiging hadlang para maging matagumpay ang gawain nito, O Diyos. At pinagkakatiwala at naniniwala kami, Panginoon, na ang lahat ng ito ay para sa inyo. Sa inyong kapulihan, sa inyong kaluwalhatian, aming Ama. Sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng pasasalamat po, Lord God. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Lakas mo ng boses ko. Ako po ay nagagalak na muli kayong makasama ngayong gabi. Amen? Nawa po, nagagalak din kayo na makasama ko ako. Salamat po. Salamat po dun sa nagagalak na ako'y makasama. Walain po kayo ng Panginoon. Amen? Handa na po bang sumamba ang bawat isa sa Panginoon? Amen. Tayo po ay patuloy na magpuri at sumamba sa Panginoon sa gabi po ito. Hallelujah. Tunay nga po ng ating Diyos ay kamangha-mangha. Amen po ba? At wala pong katulad ng ating Diyos. Kahit sino pa po tayo, siya lang po yung tunay na nagmahal po sa bawat isa sa atin. Yun po yung isang bagay na ang ating Panginoon ay tunay pong amazing po talaga sa lahat ng bagay. Amen? Amen. Hallelujah. Gamitin po natin ang ating mga kamay sa pagpupuri sa ating Panginoon.
Sabi po ng salita mo, Lord, 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong mga salita ay naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Panginoon, higit pa po kami sa 2, higit pa po kami sa 3, Panginoon. Kaya alam po namin ang presensya mo ay naririto sa aming kalagitnaan. At ang gawain ito, Diyos, ay para sa iyo, Panginoon. Kaya hayaan mo, Lord, ng aming mga papuri ay makarating sa iyong trono ng biyaya at kahabagan, Panginoon. Bigyan mo ang aming mga awitin, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga na ikaw lamang ang pag-asa po namin, Panginoon. Sa panahon na ito, ikaw lang ang tanging namin pag-asa. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo
akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, pamatay kailan, kahit kailan. Di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, paman. Inibig mo ako noon, paman. Inibig mo ako noon, salamat sa pag-ibig mo, Hallelujah. Oh, purihin ka. Sabayin po natin ang Panginoon sa galing ito. Hallelujah. Salamat sa iyo, Diyos, sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Tunay kang dakila at tapat. Ang pag-ibig mo hindi nagmamaliw, O Diyos. Oh, hallelujah. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na di man kami karapat-dapat na mahalin, ibigin. Pero Lord, salamat sapagkat sa dinami-rami po ng mga taong nilikha mo, isa po kami, Panginoon, sa minahal mo. Isa kami, Panginoon, sa tinubos mo. Isa kami, Panginoon, sa inibig mo, niligtas mo, Panginoon. Totoo po yun, O Diyos, sa anumang panahon, anumang sitwasyon, Panginoon. Nagbabago man, Panginoon, ang kalalagayan po namin sa panahon na ito. Nagbabago man ang panahon, pero kahit kailan, Lord, hindi nagbago yung pag-ibig mo sa bawat isa po sa amin. Kahit kailan, Panginoon, hindi nagbago, Panginoon, yung pag-ibig mo at pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Na sa panahon, Lord, na kailangan ka po namin, nandun ka agad, Lord, niyayakap mo yung bawat isa po sa amin. Kapag kami nahihirapan naman, salamat sa pagkakandyan ka. Hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Sa panahon na kami, Lord, nahihirapan, nalulungkot, salamat po sa pagkakasabi ng salita mo, lumapit lamang kami sa iyo. At kailanman, Panginoon, hindi mo kami bibigyan, O Diyos, sa paglapit namin sa iyo. Ama, maraming pong salamat. At ngayong gabi, Panginoon, sa patuloy na gawain mong ito, sa mga salita mo na aming pong maririnig, maging kalakasan ito ng aming mga kaluluwa, O Diyos. Mabusog ang aming mga kaluluwa, Panginoon, ngayong gabi sa pagitan ng mga salita. Itago mo, Panginoon, sa iyong banal na likuran, ang lingkod mong gagamitin, Panginoon, ang mesahero mong gagamitin ngayong gabi. At ang labi niya, Panginoon, ay pahiran mo ng iyong banal na lamisa. Tayaan mo, Panginoon, na mamutawi lamang sa kanyang kalooban mong salita para sa bawat isa sa amin sa lupa. Luwalhatiin ka, dakilain ka, Ama. Salamat po sa presensya mo. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Evening po. Good evening po.
Good evening po. Magandang gabi po sa ating lahat. Napakabilis po ng araw, no? Kahapon po, nire-review ko yung preaching, pinapakinggan ko yung preaching sa Mangga noong Sunday. Ako po yung preach kaya. Nire-review ko po yung preaching ko. Okay, maganda. Tapos ngayon, Wednesday na naman po, no? Napakabilis ng oras. At dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabing ito. Amen? Sa isang ordinary day. Sabi nila ang Kristiyano daw po ay hindi nasusukat sa araw ng linggo. Amen? Kasi nasusukat daw po ang Kristiyano sa mga ordinary day. Amen? Sa mga regular day. Amen? Kasi pag araw ng linggo, gaganda ng mga suot natin. Amen? Tapos, ready na tayong lahat ng kasama natin, parang lahat mabait. Amen? Kaya, bait na rin tayo. Amen? Pero sa ordinary day, iba't ibang tao yung mga kasama natin, kausap natin. Amen? So, doon nakikita yung pagiging Kristiyano natin, mga kapatid. Pero pray po muna ako. Tayo po muna ay umukod sa saglit. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa gabing ito. Salamat sa kabutihan mo po sa aming buhay. Continue to bless us today. Increase our faith, Lord. And Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart, Lord, be acceptable unto you, Lord, my God and my Redeemer, Panginoon. At kumilos ka sa aking bibig, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na maparangalan sa buhay ko, Diyos. Purihin ka, Ama, sa iyong lahat ng pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. So, nabanggit ko po kanina yung ordinary day kasi title po natin ngayon ay sublong po dito. At di po mahirap lumingon. A Christian at work. Yan, an ordinary day. Amen? Okay. Ordinary day or a Christian at work. Amen? Pwede rin naman pong a Christian on his or her ordinary day. Amen? So, may pag-aaralan po tayong kwento ng isang tao na pumasok siya sa kanyang trabaho at ipinakita niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Ang pangalan po ng taong ito, nabanggit ko po ito ng last Sunday, ay si Boaz. Amen? Bigyan ko lang po kayo ng konting background kay Boaz. Si Boaz po ay lolo sa tuhod ni Haring David. Amen? Yung anak ni Haring David ay yung anak ni Boaz, King Obed. Pangalan nun. Obed. Tapos si Jesse. And then si King David po. Amen? So, lolo sa tuhod ni Haring David. At si Boaz ay isang, sabi sa Bible lang, si Boaz daw po ay isang influential man or wealthy and influential man. So, mataas na tao basically po sa panahon nila. Amen? At influential, marami siyang kakilala or maraming nakakilala sa kanya. Sabi nga doon sa isang nabasa ko, he is a nobleman or basically respectable, hinahangaan or nire-respetong tao nung panahon niya si Boaz. At mayaman po siya at meron siyang mga lupain. Tawag ko nga po sa kanya si Boss Boaz. Amen? At meron po siyang mga tauhan. Sabi sa Bible, meron siyang foreman eh. Pero hindi po siya construction eh. Parang namumuna dun sa mga trabaho niya, sa mga businesses niya. At pag-aaralan po natin ngayon sa Ruth chapter 2, isang ordinary day ni Boaz. Amen? A Christian at work. At makikita po natin kung paano niya pinakita ang Diyos sa kanyang buhay. At nawa ay ma-inspire tayo mga kapatid. At ang kwento po natin is sa Ruth chapter 2. So, kung tatandaan niyo po yung kwento, si Ruth tsaka si Naomi, yung magbiyanan. Ano ba tama? Magbiyanan o maghipag? Ay, magbiyanan. Amen? Magbiyanan, umuwi na sila. Di ba? Yung namatayan nga po sila, tapos umuwi na po sila. Tapos dalawa yung hipag niya. Amen? Yung isa, iniwan siya. Yung isa, sinamahan siya, which is si Ruth po yun. Amen? Si Ruth is Moabites. Yung Moabites, konting background lang po, yung mga Moabites at Israelites, ay meron silang, nung panahon ni Boaz, meron silang conflict relationship. Parang cold ba?
parang magkaaway. Amen? Yung Israelites and Moabites, yung lahi ni Ruth. Tapos sumama siya kay Naomi. Yun nga po. Tapos parang bumalik sila na parang lukmok na lukmok ang buhay nila kasi nga namatayan sila. At mga byuda na po sila nung sila ay umuwi. So umuwi na po sila. Tapos si Ruth po ay, siyempre, kailangan niya magtrabaho. Wala silang makakain. Amen? Mamumulot siya ng uhay. Ang lalim, no? Ano ba yung uhay? Yung uhay, yung sa palay po. Basta yung uhay. Alam niyo na po yun. Tapos, alam niyo po may back story to eh. Sa Deuteronomy 2, ewan ko po nalagay ko dyan. Deuteronomy 24 verse 19. Lagay ko po ba yan? Okay, hindi ko po nalagay. May inutos ang Diyos sa mga Israelita. May background story po sa Bible to, kung bakit ginawa ito ni Ruth. Kapag nag-aani kayo at may naiwang bigkis sa bukid, huwag na inyong itong babalikan para kunin. Iwan na lang nyo ito para sa mga dayuhan, sa mga ulila, sa mga byuda, which is kasama si Ruth, para pagpalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. So, basically, ang may layo, inutos to ng Lord eh, na pag po umaani sila, mag-iiwan sila ng mga maglalaglag sila ng mga naiwang bigkis or ng mga uhay, ng mga naiwan, para yung mga mahihirap, yung mga byuda, yung mga walang trabaho, mamumulot po sila. Amen? May, ewan ko kung ganun yung tamang term yun, namamagpagbubatawag doon. Ewan ko kung tama po yung ganun ginagawa. Pero, namumulot talaga. Yung parang ganon. Pero yung Israelites, inutos po ng Diyos sa kanila na mag-iwan talaga para dun sa mga tao na yon. Amen? Pansinin niyo po may segue ko lang po hindi sinabi ng Diyos na ibigay mo eh. Sinabi ng Diyos, iwan mo para kunin nila. Alam niyo po ang Diyos, hindi siya, ang Lord po, ay mapagbigay na Diyos. Amen? Pero hindi rin po siya konsentidor sa mga tamad. Amen? Binibigyan niya yung parang balance lang ang Panginoon. Amen? Hindi niya kinokonsente or tinotolerate ang katamaran, pero nagbibigay pa rin ang Diyos. Amen? Binibigyan niya, naglalaan pa rin ang Diyos. Yung inutusan sila ng Diyos na maglaan pa rin para sa mga katulad dito ng mga dayuhan or mga ulila, sabi dito mga byuda, or basically yung mga mahihirap po na walang kakayanan. Hindi naman po lahat kasi dito ay walang kakayanan, may mga mayayaman din naman na ganito, pero yung mga walang kakayanan. So basically, ganun po yung prinsipyo ng Diyos. Amen po ba? So minsan, may mamamali mo sa'yo, pansin, malaki pa katawan sa'yo. Amen? Di ba may mga na-encounter tayong ganun? Amen po ba? So, makikita natin yung prinsipyo po ng Diyos, no? Nagbibigay siya, amen? Pero hindi niya rin tinotolerate yung pagiging tamad. Which is, si Ruth ay masipag nga po, kaya nga po siya mamumulot na daw po siya, sabi niya kay Naomi. Tapos si Ruth, kaya alam niyang may pupulutin siya, kasi nga inutos ng Diyos sa mga Israelita na may pupulutin siya. Amen, na may mag-iiwan. Ngayon, napunta siya dun sa bukid ni Boaz. Ngayon, wala pa si Boaz sa bukid. Parang yung foreman pa lang. Nagpaalam siya dun sa foreman pa lang. So, namumulot na si Ruth dun sa bukid ni Boaz. Parang maya-maya pa lang bago dumating si Boaz. Tapos doon na po tayo. Tapos, nung dumating na po si Boaz, nakita niya si Ruth, tapos binigyan niya ng mga favor si Ruth. Na parang naawa siya at nakita niya yung kabutihan ni Ruth kay Naomi sa biyanan niya. Amen? Tapos pag-aaral na po natin yung kwento natin sa araw na to. So, nagets naman po, no? Okay na po. Mag-start na po ako. Number 1, mga kapatid, dumating na si Boaz. Start your day acknowledging the Lord. Amen? A Christian at work, sa umpisa ng buhay sa umpisa ng araw natin, sa mga normal nating buhay, sa trabaho man o sa bahay man, start your day acknowledging the Lord. Tingnan niyo po sa Ruth chapter 2 verse 4. Habang nandun si Ruth ay dumating na si Boaz, ayan na, mula sa Bethlehem at binati ang mga tagapag-ani. Sumangin niyo nawa ang Panginoon, sumagot ang mga tagapag-ani, pagpalain nawa kayo
ng Panginoon. Napansin nyo, kararating pa lang ni Boaz sa kanyang trabaho o sa kanyang work, sabi niya agad, pagpala, sumainyo nawa ang Panginoon. Amen po. Diba? Usually sa mga nagtatrabaho, pagpapasok sila sa trabaho, mga nakasimangot agad. Amen? Mga usually mga parang ewan ko kung anong kinainisan nila sa umaga, nasira daw agad yung mga araw nila. Amen? But si Boaz, kung mapapansin niyo po, sabi niya, sumain niyo nawa ang Panginoon. Alam niyo po, may pinangako ang Diyos sa mga Israelita na sasamahan sila at magiging mabuti ang kanilang ani. So basically, ang sinasabi ni Boaz dito, samahan mo nawa tayo ng Lord. Meaning, pagpalain nawa tayo ng Lord. Maging successful nawa tayo sa araw na ito. Ganun po ba natin yung umpisahan ng ating mga araw? Lord, gawin mo akong matagumpay sa araw na ito. Samahan mo ako sa araw na ito. Sa lahat ng gagawin natin, amen? Hindi natin alam kung ano yung ang mangyayari sa isang araw. Sabi nga po sa verse, sa Proverbs, you do not know what a day may bring. Di mo alam kung ano ang ibibigay sa iyo ng isang araw. Ng araw ng bukas. So nawa, katulad ni Boaz, mga kapatid, umpisahan natin na ina-acknowledge natin ng Panginoon Lord at hindi lang yun, sinasabi niya sa kanyang mga taga-trabaho, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At sumagot pa, pagpalain nawa din kayo ng Panginoon. So ang ganda ng workplace ni Boaz, no? Paano siguro sila Christian? Siguro mamaya alas 3 may Bible study din sila dito sa bukid ni Boaz. At ako naniniwala na si Boaz, kaya medyo na-late to. Napatagal sa quiet time to eh. Napatagal mag-pray. Amen? Medyo late siya na. Na-imagine ko lang na si Boaz ay galing sa panalangin sa Panginoon. Kasi sabi doon, nare-respeto siya tao sa Israel. Amen? Respectable, noble, influential man. Amen? So, Boaz brings God into everyday work or in his everyday life. Acknowledging the success of the day comes from the Lord. So, ina-acknowledge niya sa kanyang buhay na ang tagumpay ay galing sa Panginoon. Kahit sa maliliit na bagay. Example, gusto mo ng masarap yung luto mo. Amen? Sabi ko po kasi sa Psalms God is parang interested in the details of the life of the righteous. Parang may nabasa akong dating gano'n. So kahit sa maliliit na bagay, dinadala din ni Boaz si Lord sa kanyang buhay. Sabi ko nga po kanina, nakikita ang Kristiyano Lord. Amen? Sa kanyang normal na buhay. And everything in his life is sacred. Lahat sa kanyang buhay ay sagrado or para sa Panginoon. Amen? Walang secular, walang sacred. Amen? Walang pang church, walang pang trabaho. Amen? Yung character niya sa Panginoon ay yung character niya siguro sa araw ng pagsamba niya, nilalagay niya din, nandun din sa araw ng kanyang normal na buhay. Sa 1 Corinthians 10:31 ang sabi po doon, so whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. So yun po yung number 1, mga kapatid. A Christian at work starts his or her day acknowledging the Lord. Number 2, mga kapatid, values excellence. Sabi ko nga po kanina, ang sabi niya doon, sumain niyo nawa ang Panginoon. Ibig sabihin, maging pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Maging successful nawa tayo ngayon sa araw na ito, sa kanyang ordinary day. Kayo po ba, pinapahalagahan niyo po ba na maging maganda or maayos ang lahat ng inyong ginagawa? Kahit hindi sa loob ng church, ginagalingan niyo po ba? Or, di, pwede na yan. Amen? Binavalue niyo po ba yung excellence sa trabaho? Amen? Or sa normal yung buhay? Amen? Or kahit sa simpleng paglilinis, binavalue niyo po ba yung kagandahan or kaayusan, mga kapatid? Amen? Katulad ni Boaz. Amen? Ang sabi po sa Proverbs 22, medyo King James Version po kasi nalagay ko, See thou a man diligent in his business, he shall stand before kings, he shall stand before men.
He shall not stand before mean men. Ibig sabihin dito, yung mga matsatsaga na mga tao daw po, yung mga skilled, yung mga matsatsaga na tao, yung mga nagvo-value ng excellence, mga kapatid, ay magiging, kumbaga, katrabaho niya yung mga hari. Amen? May promotion sa mga taong may katsagaan, sa mga taong masisipag. Amen? Sa mga taong binavalue yung excellence. Amen? Yung pinapahalagahan nila na maging maayos yung trabaho nila saan man sila mapunta, maging maayos yung gawa nila saan man sila mapunta. Hindi lang para sa sarili nila para din sa Panginoon. Amen po? So we must value excellence, mga kapatid, sa ating ordinary day. Amen po? Ano man ang ating ginagawa. Number 3. Saglit lang naman po itong ating exhortation. Respect and honor everyone. Kaya umalis si Ruth at namulot ng mga nalaglag ng mga sa mga tagapag-ani, namumulot na siya. Nagkataon din na doon siya namulot sa bukid ni Boaz na kamag-anak ni Elimelech. Si Boaz ay mayaman at makapangyarihan. Ito na po. Habang nandun si Ruth ay dumating si Boaz mula sa Bethlehem. Binati ang mga tagapag-ani, sumainyo nawa ang Panginoon. Sumagot ang mga tagapag-ani, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Kanina po nabanggit ko, si Boaz ay, sabi nga po dito, mayaman at makapangyarihan. Amen? Nabanggit ko po kanina. Pero pansinin niyo po, una niyang pagdating doon sa kanyang bukirin. Amen? Siya yung unang bumati doon sa mga nagtatrabaho. Amen po ba? Siya yung unang nag-approach sa kanila. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At napansin niya din si Ruth nung panahon na yun. Amen? So makita po natin si Boaz, so, sa kabila ng kanyang pagiging makapangyarihan at mayaman, natututo niya pa rin respetuhin at i-honor ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Amen? Kasi kapag nandun ka pa lang sa, kumbaga, yung sa standard ng mundo, hindi ka pa mataas, nasa mababa ka pa lang, normally, mga kapatid, hindi naman po, normally, magalang yan Kasi, nire-respeto mo yung mga nasa taas. Amen? Pero nasusukat yung character kapag nandun ka na sa taas. Amen? Nasusukat yung character kapag ikaw na yung kailangan umabot sa baba. Amen po ba? At nakita po natin dito si Boaz, mga kapatid. Based sa character na kinikwento sa atin dito, nire-respeto niya ang lahat. Amen? Yung mga katrabaho niya, maging si Ruth po kasi dito is, yun nga po, wala po silang hanap buhay ni Naomi. Sinabi po sa kanya yung background nung foreman niya kay Naomi. At inirerespeto at ino-honor pa rin ni Boaz si Ruth, mga kapatid. Kahit, sabi ko nga po kanina, kahit Moabite siya o Moabita. Amen? Di ba po sa Bible may mga ganon. At foreigner siya. At sabi ko nga po kanina, may conflict. May conflict yung relasyon ng Israelites and Moabites ng mga panahon na ito. Pero, sa kabila ng mga kapatid, nirespeto ni Boaz sa kanyang mga naka-under sa kanya at si Ruth na kanyang na foreigner doon sa kanyang bukid. Amen? Sabi sa Matthew 7 verse 12, gawin nyo sa inyong kapwa ang gusto nyong gawin nila sa inyo. Ganyan ang tamang pagsunod sa kautusan ni Moises at sa mga isinulat ng mga propeta. Ang galing po ng sabi dito. Di ba sabi nila, sino ba yun? Si Confucius ba yun? Na huwag mong gawin ang ayaw mong gawin sa'yo. Pero dito, sa Bible, gawin mo ang gusto mong gawin sa'yo. Meaning, may action, ikaw ang maunang gumawa. Amen po? Kung gusto mong respetuhin, lumispeto ka din. Gusto mong ma-honor, i-honor mo din ang iba. Kung gusto mong galangin galangin mo din yung iba, mga kapatid. Amen? Katulad ni Boaz. Amen? A Christian on his or her ordinary life or a Christian at work, respect and honor everyone. Hindi nakadepende sa status or sa fame or sa kanilang position. Nire-respeto niya ang bawat
tao. So, yun po yung number 3. Ano lang po ito? 16. Ay, joke lang. Number 4, attentive to others. Attentive to others. Sige po, Ruth 2 verse 4. Sinabi ni Boaz kay Ruth, anak, makinig ka. Huwag ka nang pumunta sa ibang bukid para mamulot ng mga nalaglag. Dito ka na mamulot kasama ng mga utusan kong babae. Amen? Nakita po natin dito si Boaz. Iniisip niya yung kapakanan ni Ruth. Disregard po muna natin na baka crush niyo na si Ruth noong mga panahon nito. Amen? Disregard muna natin yun. Kasi alam niyo po, doon sa susunod na kwento, parang nagulat siya na gusto ni Ruth na maging asawa siya eh. Parang ganun. Parang nagulat siya, tapos may nagpaalam pa yata siya kung di ako nagkakamali. Amen? So meaning, etong first day ni Ruth sa kanyang trabaho, wala pang mali siya si Boaz dito. Amen? We can assume na wala pang mali siya. Amen? Kasi pansinin niyo po sa lahat, kung binabati niya yung lahat. Amen? So, makita natin, attentive si Boaz sa pangangailangan ni Ruth. At tingnan niyo po yung sinabi niya. Makinig ka, huwag ka nang pumunta sa ibang bukid para mamulot ng mga nalaglag. Dito ka na lang mamulot kasama ng mga utusan kong babae. Number 1, pansinin po natin, he offers help. He offers constant provision. Meaning, hindi lang siya handang tumulong kay Ruth nung araw na yon. Sabi niya, dito ka na lang mamulot. Amen? Huwag ka na lumipat. Amen? Tutulungan kita, dito ka na lang, mamulot ka na dito. Meaning, di ba tayo minsan pag tumulong tayo, okay na, tumulong na ako eh. Amen? Kaya siya, gusto niya constantly, doon na lang si Ruth mamulot sa kanyang bukid. Amen? Hindi siya naiinis na, bakit dito pa yan namulot? Kadami-dami bukid. Amen? Pwede naman niya sabihin yun. Pero, siya, sabi niya, dito ka na lang mamulot kahit bukas, kahit sa susunod ng mga panahon. Constant provision. Number 2, makikita po natin, safety from harm. Sabi niya doon, mamulot ka kasama ng mga utusan kong babae. Meaning, parang pinoproteksyonan niya din si Ruth, di ba? Parang ayaw niya din, gusto niya rin maging safe, maging comfortable. Amen? Si Ruth noong mga panahon na yon. Kaya nga sabi ni Ruth sa kanya eh, nagpatira pa si Ruth sa harapan ni Boaz bilang paggalang at sinabi, bakit napakabuti niyo po sa akin gayon isa lang akong dayuhan? Amen? Pansinin niyo po, ina-acknowledge ni Ruth, alam ni Ruth na dayuhan lang siya at hindi siya Israelita. Alam niya na pwede siyang pagmulupitan kasi nga iba siya eh. Iba, hindi siya katulad nila. Pero pinakita pa rin ni Boaz yung kabutihan niya dito kay Ruth. Amen? Tayo po ba? Sa mga kaaway po natin or sa mga kinakainisan natin, pinapakita pa po ba natin ang kabutihan natin? Amen? Nagiging attentive pa po ba tayo sa ating kapwa kung different or iba sila sa atin? Amen? Or kung naiinis tayo sa kanila, or pag dumating sila, ay na naman siya doon. Dito na naman. Amen? Dapat po, mga kapatid, kahit sa mga taong, siguro, minsan may mga tao tayong naiinis tayo. Sige, emotion, valid ang emotion. Di mo alam bakit ka naiinis eh. Pero yung reactions is not always valid, mga kapatid. Amen? Kung ano yung reaction mo, sometimes, hindi, minsan hindi yun valid mga kapatid. At si Boaz dito mga kapatid, na kahit dayuhan si Ruth, kahit different or dun sa mga iba niyang trabahador, attentive pa rin si Boaz sa pangangailangan nila. Amen? And lastly, Christian at work, do more than required. Nung tumayo na si Ruth para mamulot ulit ng nalaglag na uhay, nag-utos si Boaz sa mga tauhan niya. Huwag niyong hihiyain si Ruth kahit mamulot pa siya ng malapit sa mga binigkis na uhay. Kumuha kayo ng mga uhay sa mga binigkis at iwan niyo sa kanya at huwag niyo siyang sasawayin. Amen? Pansinin po natin dito. Habang nakatalikod si Ruth, sinabihan niya pa yung mga iba niyang katrabahador na huwag niyo papakialaman yan. Tapos, kunwari, naka-iwan kayo dyan para marami siyang napulot. Amen? Alam niyo po, required nga sa law
ng Israelita, inutos nga po yan ng Panginoon na mag-iwan sila. Pero dito mapapansin nyo, more than the law required, na may grace pa rin si Ruth na, sige, bigyan nyo pa siya para may marami pa siyang may uwi. Amen? Minsan sa trabaho po natin, sabihin natin, di ko naman trabaho yan eh. Amen? Minsan, di ko naman dapat gawin yan eh. Amen? Minsan ganun po tayo, di ba? Pag hindi naman natin, parang hindi na tayo sakop ng ano natin, parang ayaw na natin, mga kapatid. Or ayaw na natin gawin. Amen? Pero nakita po natin dito, mga kapatid, hindi lang siya for compliance eh. May grace din si Boaz sa kanyang ginagawa. Sa kanyang normal na buhay. Hindi lang all about pagsunod eh. May pagmamahal. Nakuha niyo po? Hindi lang more than yung pagsunod, may pagmamahal. More than to comply, may grace. Amen? More than sa dapat niyang gawin, meron siyang gusto niyang gawin. Amen? May pag-ibig sa ginagawa ni Boaz. So we must do more than required. Amen? Ang sabi sa Kawikaan 37 verse 21, ang taong matuwid ay naaawa at nagbibigay ng sagana. Amen? Sagana. So yun po yung mga ginawa ni Boaz yun po yung ginawa ni Boaz sa kanyang unang araw. Napagod po ba kayo sa trabaho ni Boaz? Sa araw na yun, sa normal day ni Boaz, ini-start niya yung araw niya, ina-acknowledge niya ang Lord, binavalue niya yung excellence or gusto niya maging maganda yung kalabasan ng araw niya, nire-respeto niya at ginagalang ang lahat. Kahit na yung mga different sa kanya or mga foreigner, mga kapatid, or mga mas mababa sa kanya, naging attentive siya or tinitingnan niya, kinoconsider niya yung mga taong nakapaligid sa kanya at ginagawa niya at meron siyang grace or ginagawa niya yung more than required sa kanyang trabaho. At nung umuwi na si Ruth, yan, tapos na yung nakauwi na. Naka-off na si Ruth, nag-ano na siya. Tawag doon. Nag-clock out na siya. Amen, umuwi na si Ruth, nag-clock out na siya. Tapos, dali-dali siyang nagkwentuhan na sila ng ipag niya. Siyempre, di ba yung mga magbiyanan? Lagi nagkakwentuhan. Parang di kayo nakarelate. Amen, nagkwentuhan na sila ni Naomi. Tapos sabi dito, nagtanong si Naomi sa kanya, saan ka namulot ng mga nalaglag na uhay sa kanina? Kaninong bukid pagpalain nawa ang taong nagmagandang loob sa iyo? Kinuwento ni Ruth kay Naomi na doon siya namulot sa bukid ng taong ang pangalan ay Boaz. Sinabi ni Naomi kay Ruth, pagpalain nawa ng Panginoon si Boaz. Ipinapakita niya ang kanyang kabutihan sa mga taong buhay at sa mga patay na. At sinabi pa niya, si Boaz na sinasabi mo ay malapit nating kamag-anak. Isa siya sa mga tungkuling nangangalaga sa atin. So meaning pag-uwi po ni Ruth, amen, kinuwento niya agad kay Naomi yung ginawa sa kanya. Amen? Sana yung mga taong nakakasama natin pag-uwi nila, no? Kinikwento tayo, sana mabuti naman yung kinikwento sa atin, mga kapatid. Amen? Katulad nitong kay Ruth, no? Hindi yung kinikwento, mamaya may kikwento ko sa'yo, nakakainis talaga. Amen? Sana yung mga nakakasama natin ay nagliliwanag ang Diyos sa ating buhay. Katulad nito ni Boaz. Amen? At sana po nakita ng mga tao sa buhay natin, sa ating normal day, katulad ni Boaz, yung kabutihan ng Diyos sa kanila. Amen? Tandaan po natin, is foreigner. Sabihin sa mga unbelievers, sana makita nila ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Sabi sa Matthew 5:16, ganun din ang dapat niyong gawin. Pagliwanagin niyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihin nila ang inyong amang nasa langit. Amen? Alam niyo po, hindi lang si Boaz ang nakita ni Ruth dito. Nakita niya ang Panginoong Jesus sa buhay ni Boaz. At yung normal day lang ni Boaz ay naging extraordinary day ni Ruth.
naging pagpapala, naging napaka-blessed day ng buhay, ng araw ni Ruth. Alam, di ba pag nakwento ko po sa kanina, na si Ruth at si Naomi ay nasa panahon ng pagdurusa, pagluluksa mga kapatid. Amen? Nung papunta siya sa trabaho, siguro may iyak pa siya kasi papunta siya, mamumulot siya, parang wala nang mag-aalaga sa kanila nung magbiyanan. Pero nung umuwi siya, naranasan niya ang kilos ng Panginoon sa pamagitan ni Boaz. Di po natin alam ang pinagdaanan yung ng mga tao sa ating normal na buhay, mga kapatid. Amen? Sana makita ng mga tao sa paligid natin, sa ating normal na buhay, sa normal day natin, makita ng mga tao ang Panginoon sa ating buhay. Whether ano man yung ginagawa natin, whether kapitbahay man natin yan, o katrabaho man natin, mga kapatid, kasama natin sa eskwelahan, or kung sino man ang nakakasalamuhan natin sa bawat araw, nawa katulad ni Boaz, nakita ang Panginoong Jesus sa ating buhay, mga kapatid. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na aming mga natutunan, Lord, a Christian, Lord, at work. Christian on His ordinary day, Lord. Lord, we pray na maging inspirasyon to sa amin, na makita ka ng ibang tao sa aming buhay. Kung ano ang ipinaranas mo sa amin, Lord, ay maparanas din namin sa iba, Panginoon. At katulad ni Ruth, Panginoon, at katulad ni Boaz, ay magliwanag nawa, Panginoon, ang aming buhay sa aming kapwa. Purihin ka, Lord. Ikaw na nga po ang patuloy na magpatubo sa lahat ng mga salitang natanim sa aming puso. Lord, di na mahalaga kung sino ang nagtanim, nagdilig. Ang mahalaga ang Diyos na nagpapatubo, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa iyong lahat ng pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po magsitayo. Ano po si Boaz nakita ko lang kay Boaz Ang sabi ni Brother Cedric, Boss Boaz. Kung meron ngayon gusto maging boss, Boaz na. Napaka-considerate, napaka-fair, isa yung tinitingnan yung kahit mga ordinary people, ordinary worker, o taga-ibang lugar, napakabait niya, patas lang siya, at talagang yung kanyang pagiging generous, may pagka-generous siya, at pagka-care, nakita niya kasi alam niya siguro na yun nga, may care siya doon sa mga widow, mga balog, at nakita natin yung Diobala, alam niya na yung dalawa yung magkasal, yung magbiyanan, parehas na balog. So, pinapakita lang doon na gayahin natin siya, darating din ng time, pala nyo, karoon kayo ng sarili yung negosyo, dapat maging ganun din tayo sa ating mga tauhan. And as a leader din, pinapakita rin doon na dapat ay makita rin natin kay Boaz yung pagiging humble niya, tsaka pagiging godly, lalo ni pagiging godly niya. Napakalapit na sa Panginoon. At yun nga, umpisa pa lang, pinakita niya sa mga tauhan niya na dapat talaga na una sa lahat ang Panginoon. So, pinapakita lang doon, as a leader, ay ganoon din dapat tayo ipakita natin sa mga bababa sa atin na hindi tayo talagang angat sa lahat. Kumbaga ay considerate, humble, and may fear of the Lord. Sige po, tayo manalangin. O Diyos, salamat po muli, Panginoon, sa iyong tinuro sa amin, O God, about kay Boaz, Panginoon. Nakita namin ang kanyang karakter, Panginoon, kung saan sa lahat ay meron siya, Panginoon, pagkatakot sa iyo, Panginoon. Yun ang pinaka-importante, Panginoon. Kaya, Panginoon, kita rin namin sa kanya pagiging humble, pagiging considerate, at
nais mo, Panginoon, gayahin namin siya, Panginoon. Pakita namin ito sa lahat, sa ibang tao, Panginoon. Pakita namin, Panginoon, na ikaw ay mabuti sa amin, malibahagi namin yung Panginoon sa aming kapwa, Panginoon o Diyos. At gayon din, Panginoon, kung meron kami, Panginoon, ay maging generous din kami sa lahat, Panginoon, lalo na po sa mga tao na mababa at nangangailangan, Panginoon o Diyos. Salamat po, O Diyos, sa buhay ni Brother Cedric, Panginoon. Ginamit po, Panginoon, upang makita namin na mga karakter na ito sa Bible, Panginoon, ay may pinapakita ka, Panginoon, na dapat naming tularan, O Diyos, sa kanilang mga karakter, Panginoon. At alam ko, Panginoon, ikaw ang humubog, Panginoon, sa mga taong ito kung bakit ganito sila, Panginoon. Salamat po muli, O Diyos, sa iyong mensahe sa gabi nito. Tuloy, Lord, ng aming mga natutunan narinig, Panginoon, ay patuloy namin itong sa pamuhay, Panginoon, ang pinhi natin sa aming puso. Kayo po, O Diyos, ang magpalago nito, Panginoon. Salamat po muli sa aming pag-iwalay. Kayo po mag-ingat sa aming daraanan, kami makarating ng ligtas sa aming mga tahanan. Sa aming po tatanggapin, Panginoon, pagkapala sa gawin ito, kayo po maglinis na ito. Pagpalain mo, Panginoon. Salamat sa kalusugang idudulot ng mga tatanggapin ng mga pagkain ng Diyos. Ama, purihin ka, lahat ng kadakilan, kaluwalhatian, ay tanging sa lamang sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Amen. Mali po tayong umawit sa Panginoon at habang po tayo ay umaawit, kamayan po natin ang bawat isa.